Ito na mga kaibigan ay muli nang magbabalik ang ating manga review ng Fairy Tail 100 Years Quest at ngayon nga ay pagpapatuloy na nga natin ang mga mismong labanan sa ilalim ng karagatan kasama si Lucy. Kaya ito na ang chapter 166 ng Fairy Tail 100 Years Quest. Matapos ngang mahulog si Lucy sa ilalim ng karagatan ay nagulat na lang siya na makita niya nga na may sungay at buntot na nga itong si Caramel na parang naging isang dragon na nga ito. At hanggang sa bigla nga umatake si Caramel kay Lucy at buti nilang din ay nakaiwas nga ang ating bida. Nagtataka naman si Lucy kung bakit nagkaroon nga rin ng kapangyarihan itong si Caramel na kung siguro nga ay epekto nga rin ito ng pagiging anyong dragon ng babae. Gayunpaman nang nagpalit nga ng mahika si Lucy na gamit ang kanyang Stardust Mix Aquarius form ay wika pang uli ni Caramel na papatay niya nga raw ang sino mang lalapit sa Water Dragon God. Subalit habang nagbubuo naman ng atake si Lucy ay wika pa niya na nandito nga siya upang tulungan ang Water Dragon God. At hanggang sa isang Aqua Meteoria ang binuhos nga ni Lucy kay Caramel ngunit agad naman ding nakaiwas ang babae. At gayon pa man ay mabilis nga itong nilapitan at sinuntok ng mahigpit si Lucy. At sa isang atake pa nga sana ang matat na ni Lucy ay buti na lang din ay naiwasan niya na nga ito. At patuloy na lumalayo nga siya mula naman sa isang pagsipang atake ni Caramel. Nahihirapan nga si Lucy na labanan itong si Caramel at pag-iisipan niya na malakas nga raw ito. At pag-aakala niya nga rin na wawasakin nga lamang niya ang mga higanteng Lacrima na ito nga ang siyang magpapanumbalik sa mga Dragon Gods. At siguro nga raw ay mali nga na naghiwa-hiwalay nga silang mga Fairy Tail Wizards. Mula naman sa kastilyo ng Fire Dragon God ay bumalik nga itong si Natsu at hinamon niya nga agad ng labanan si Ignia. Subalit napatahimik nga siya nang wala ngang tao sa lugar. Habang nagtataka nga si Natsu ay agad naman niya napansin na may papaatake nga sa kanya mula sa taas. At ayun nga ay tumalon nga pababa itong isang miyembro ng Fire and Flame na walang iba kundi si Brian. At parang nag-iiba na nga ito ng anyo na kung saan may buntot na nga ito at mga kaliskis ng isang dragon. Nagtatanong nga si Natsu sa mismong pagkakaiba ni Brian sa bagong anyo nito. Ngunit biglang nang itinoon ni Brian ang kanyang bibig na sombrero at agad nga itong bumuhos ng napakalakas na apoy na hindi nga ito agad napansin at naiwasan ni Natsu. Ika naman ni Natsu na hindi niya nga ito kakainin dahil nandidiri nga siya sa mismong apoy ng kalaban. At dahil nga sa inis at galit ay agad ngang bumuhos ng lakas ng apoy si Natsu sa kanyang katawan. At mabilis na sumugod nga ito sa kalaban. At nang sinuntok niya na nga si Brian gamit ang kanyang apoy ay hindi man lang niya napagalaw ang kalaban. At wika pa nito na isa na nga raw siyang dragon at hindi na nga raw tatalab sa kanya ang apoy ni Natsu. Bigla naman tanong ni Natsu kung nasaan nga si Ignia. At tugon naman ni Brian na sumugod nga ito sa Black Wizard na si Paris at siya nga raw muna ay pinabahala ng buong kastilyo. Kaya naman bigla ngang tumawa ng nakakabali si Brian at sabing nagugutom na nga raw siya. At speaking of Ignia, habang nasaan yung dragon nga siya ay patuloy pa rin niyang inaalala ang mga sinasabi at nalalaman niya tungkol sa Black Wizard na si Paris at pati na rin sa nakuhang kapangyarihan nito mula kay Acnolodia. Isip pa niya na isang magandang panimulang labanan nga raw itong Black Paris at susunugin niya nga raw ito hanggang maging isang abo. Mula nga nitong kagubatan kung saan nagtipon-tipon nga ang mga Black Wizards ay napansin na nga agad ni Paris na papunta nga sa kanila si Ignia. At siya na nga raw ang bahala rito. Inutusan niya na nga ang kanyang mga alagad na dakpin nga ang mga tao at ang mga mismong dragon. Balikan nga natin ang labanan nila Lucy at Caramel sa karagatan ng Ermina. Pinalabas naman ni Lucy ang kanyang celestial spirit na si Cancer. Subalit hindi nga raw ito nakakahinga. At pagtataka naman ni Lucy dahil isang nga raw itong alimango. Subalit naisipan din ni Lucy na nakakahinga nga siya dahil sa kanyang Stardust Mix. Pero ang kanyang mga celestial spirit nga ay hindi nakakahinga sa ilalim ng dagat. Habang sa patuloy na pag-iisip ni Lucy ng paraan ay hindi niya naman namalay na mabilis na umatake nga itong si Caramel sa kanya. At ayun nga ay puro pasa nga ang kanyang nakuha mula sa mga matitinis na mga daliri ni Caramel. Habang nawalan nga ng lakas at medyo nang malay si Lucy ay parang may naririnig naman siya. Dahil nga pala ang kanyang tibok ng puso na kung saan patuloy niya nga ang iniisip si Aquarius. Kahit nawala na nga ito ay patuloy pa rin si Lucy na hinahangad na bumalik nga si Aquarius sa kanya. At habang pasugod nga muli ng atake si Caramel kay Lucy ay isang mabigat at mabagsik na paa ang siyang tumapak sa babaeng si Caramel. At dito nga mga kaibigan ay laking gulat nga ni Lucy na makita niya ang muling pagbabalik at pagtulong sa kanya ng walang iba kundi si Brandish. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Paano nga ba mapapanalo ni Lucy ang buong city ng Ermina? Lahat ng yan ay dito lang sa chapter 167 to 168, Command T. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!